Napakaganda po talaga ng magpuri sa ating Panginoon. Ano yung unang kinanta natin? Hindi ba intindihan? Yung unang kinanta natin? Awitin ko ma. Wala kang katulad. Hindi, yung unang-una. Salamat. Yung hindi maintindihan. Ha? Kung bago sa mundo. Hindi ko maintindihan. Ayaw ko ano. Kalapit ng awitin. Ano nakalagay doon? Hindi, yung unang-una. Good morning! Good morning. Salamat. Asla. Ay, Jaypon ba yan? Ay, ito po. Hindi ko kayang isipin. Hindi. O yun. Hindi kayang isipin. Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na binigay sa akin. Alam nyo, may mga talaga, mga bagay tayo hindi natin kayang, sabi nga sa Bible, we cannot fathom. Hindi kayang isipin. Hindi ko maunawaan. May mga bagay tayo hindi na maunawaan na sa isip natin ay paano kaya yun? Paano kaya nangyari? Alam niyo po, ang topic kasi natin ngayon ay about yung topic natin? The mind of Christ. Kaya, kuminsan yung isip ng ating Panginoon ay hindi natin matarok. Sabi nga sa malalim na Tagalog. Sabi nga rin doon sa Isaiah, no? Sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, sabi doon, my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Ito ba yun? Nilagay sa Isaiah. My ways are not your ways. Tingnan natin. Isaiah chapter 55 verse. Hindi, tignan lang natin yung sinabi ko. My ways are not your ways, sabi niya. Kaya kung minsan, hindi natin maintindihan yung ginagawa ng ating Panginoon sa atin. 55 chapter 8 to 9. You know, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are not my ways, says the Lord. Yun. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Parang napakalayo, ano? Hindi natin kayang, sabi nga, sa malalim na Tagalog, hindi natin mataro. Nakalagay din po yan sa Isaiah chapter 40 verse 13. Tignan natin. Sino? Yun. So, sa Tagalog kaya natin. O kaya sa NIV. Who hath directed the Spirit of the Lord of being the counselor had taught him. Sabi yun, taught him ang gusto kong ipakita kasi dyan eh. NIV o kaya Tagalog. Tagalog. Pinag-aaralan kasi natin ngayon yung topic natin? Mind of Christ. Kaya tingnan natin kung ano sinasabi ng Bible tungkol sa mind of Christ, yung tungkol sa kwan. Ayun, no? Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makapagtuturo ba o makapagpapayo sa Kanya? Ibig sabihin, iba talaga yung pag-iisip ng ating Panginoon sa isip natin. Pero bakit ito ang tinapik kaya sa atin, ano? Ano ang mapapala natin dito, ano? Sa kung ano? Matatarong pa natin talaga yung kaisipan ng ating Panginoon. Nakalagay din po sa, tingnan natin sa
1 Corinthians chapter 2 verse 16. Sino ang makakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kung minsan, pag nababasa natin yung mga ganito, parang naiisip natin na may mga conflict. Sinabi sa Bible na hindi natin kayang ang pag-iisip ng ating Diyos ay iba sa pag-iisip natin. Hindi natin matarok ang kanyang pag-iisip. Pero nakalagay dito, nakaya pala natin. Dahil, ang nakalagay dito dahil nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Paano naging nasa atin ang pag-iisip ni Kristo? Noong nakipag-isa tayo sa Kanya, napunta sa atin ang pag-iisip ni Jesus Christ. Kaya, doon po sa ating month topic, tingnan po natin sa Philippians chapter 2 verse 5. Yan po yung ating topic kasi ngayon. Yung pag-iisip ng ating Panginoon. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Yun. Sabi doon, sa una, nabanggit na hindi natin kayang iba ang pag-iisip natin ng Diyos sa pag-iisip natin. Tapos hindi natin kaya matarok yung pag-iisip ng Diyos. Pero sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan. Ito yung monthly topic natin. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Pwede pala tayo magkaroon ng kaisipan na tulad ng kay Kristo, kay Jesus Christ. Kaya, kung minsan naisip natin na may conflict sa sinasabi ng Bible, pero paano tayo magkakaroon ng kaisipan? Simula nung nakipag-ugnayan tayo kay Jesus Christ, sabi nga ni Jesus Christ doon, naging kaisa na niya tayo. Kaya yun, pwede natin palang matarok ang kaisipan ng ating Panginoon. Yes, mag-pray muna tayo. Hallelujah, Lord God in heaven. Maraming salamat po, Lord, sa umagang ito, Lord God, na ibinigay niyo sa amin para mapasalamatan kayo, para mapapurihan kayo, at para mapag-aralan ng inyong masalita. O Lord, nabanggit po ninyo na ang inyong kaisipan ay hindi tulad ng aming kaisipan. Ngunit nabanggit din niyo na kaya namin matarok sa pamamagitan ng aming pakikipag-isa kay Jesus Christ. Kaya nga po, Lord, ngayon, O Lord God, kayo pa manguna sa aming pag-aaralan kung paano namin ma-achieve ang mga kaisipan ni Jesus Christ, O Lord God. O Lord, kayo po manguna, magpaliwanag sa amin, at sana po imbes na pamuhay namin ito sa iyong matamis na pangalan, O Lord Jesus Christ. Amen! Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Paano ba? How to think like Jesus. Alam niyo po, si Jesus Christ, talagang, nung nandito siya sa lupa, sabi nga doon, kung itutuloy natin yan, yung sumunod na verse dyan, nagpapaba siya. Nagpakatao siya, kahit na siya ay Diyos, nagpakatao, para maramdaman niya o maranasan niya ang maging tao. Yun o, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Makikita natin dito na nagpakababa siya. Yun po ang isa sa mga gusto ng ating Panginoon sa atin, yung magpakababa rin tayo at makuha natin yung kaisipan ni Jesus Christ. Paano? How to think like Jesus? If we think like Jesus, we can know exactly who we are. Yan po. Kung ang pag-iisip natin ay katulad ng pag-iisip ni Jesus Christ, malalaman natin kung ano o sino talaga tayo, sabi doon. Anong purpose natin dito sa mundo? Sabi nga ni Jesus Christ, paano niya sinabi na sino siya? O describe niya yung kanyang sarili. Sabi niya doon, I am bread of life. Sa John 6:35, sabi doon, I am the Word of God, the light of the world. Sabi doon, I am the God
The Good Shepherd. Sa John chapter 10 verse 11. Sa John chapter 11 verse 12, sabi doon, I am the resurrection and life. Sa John chapter 14 verse 6, sabi doon, I am the way, the truth, and the life. Sabi doon sa John 15:1, I am the true vine. Doon din sa Mark chapter 14 verse 11, 61 to 62, sabi doon, I am the Son of God. Kaya, si Jesus Christ, nasa kaisipan niya, no, na siya ay, alam niya kung sino siya. Kaya, kung kukuha natin yung kaisipan ni Jesus Christ, malalaman din natin kung sino tayo. God wants us to know our identity. Only the Creator can show us our true identity because He is the one who made us. Kaya, ang ating Panginoon lang po ang makapagsabi sa atin ng ating tunay na identity. Hindi po yung mga ibang tao. Kasi kung minsan may ibang tao na nagsasabi sa inyo na, ganito ka. Parang dinideclare niya kung ano tayo sa mundong ito. Pero hindi po. Yung mga taong yun ay mga naiingit lang, lalo na yung mga nagko-curse. Wala po sila magagawa, kundi ang ating Panginoong Diyos lang po ang makakapagsabi, ang makakapagbigay ng ating tunay na identity. Dahil siya ang gumawa sa atin. Kaya siya lang po ang makakapagsabi ng ating tunay na identity. Don't rely on other who will tell who really we are. Kaya huwag kayo magre-rely sa iba na magsasabi na kung sino talaga tayo. Lalo na yung mga nagko-curse sa atin, hindi po yun. Hindi po sila ang may karapatan na magsabi kung sino talaga tayo. Pwede tayo mag-aral para ma-build up yung ating kaalaman, kaisipan, at yung body. Pero yun ay dahil sa purpose ng ating Panginoon po yun. Kaya, yung mga pag-aaral ay hindi naman masama yun. Yun ay para ma-build up yung ating mga kaalaman. At para malaman natin, lalong-lalo na kung sino ang ating Panginoon. Amen ba? How to think like Jesus? If we think like Jesus, we can know God's purpose in our life. Yun. Kung ang kaisipan lang natin ay katulad ni Jesus Christ, malalaman natin kung anong purpose natin. Yung unang-una, malalaman natin kung sino tayo, ang ating identity. Dito sa pangalawa, malalaman natin kung anong purpose natin. Sabi ni Jesus Christ, sabi doon sa John chapter 8, verse 14, I know where I came from and where I am going. Nakalagay din po sa John chapter 10, verse 10. Tingnan natin dyan. Sumagot Jesus, kung nagpatutuman ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi. Sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi nyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Iyon po, alam po ni Jesus Christ yung purpose niya, yung kanyang pupuntahan. Yan po sinabi dito sa John 10:10. Dating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at mangira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon. Yan po ang purpose niya, no? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Amen. Sana po, maging ganyan din ang kaisipan natin. Yung makapag-evangelize tayo. You know, sabi doon. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ito po mga binabanggit ko, yung mga words na ito ay talagang nanggaling po kay Jesus Christ. Maaaring sasabihin natin sa ating sarili na si Jesus Christ naman yan kasi Diyos siya eh. Pero hindi po. Tulad ng binanggit ko noong una, nung nagpunta siya, nakita naman rin sa verse Timothy, na nagpakababa siya, nagpakatao siya. Kaya po nating gawin po yung nasa isip ng ng ginawa ni Jesus Christ sa atin. Tingnan din po natin sa John chapter 12 verse 27. Ako'y napapagapag ngayon. Sabihin ko bang
Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ng oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Ano po ba yung time na ito nung nananalangin si Jesus Christ? Ito po yung sa Gethsemane nito. Ano po yung dahilan? Kaya sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Yun yung purpose niya eh. Yung para sabi nga dito, para maparangalan yung Ama. Yan ang purpose niya. Kaya, sa ating buhay, kung dumaranas man tayo ng, alam niyo po yung kwento dito nung dadasal sa Gethsemane, talagang matindi yung panalangin niya dito. Lumabas nga yung sa kanyang mga glands, dugo, at tubig ang lumabas sa kanyang mga glands. Scientifically, may nangyayari po ganon. Yung may lalabas ng mga dugo sa iyong mata, sa iyong mga glands. Scientifically, may nangyayari po yun. Nangyayari lamang yun kung ikaw ay nasa intense na kalagayan talaga. Kaya, yung paghihirap yung pagdarasal ni Jesus Christ dito, masasabi natin na intense. At siguro kung darating din sa buhay natin na mayroon tayong mga intense na pinagdadaanan sa buhay, gayahin lang po natin ang pag-iisip ni Jesus Christ. Sabihin natin na ang bagay na yun ay dahilan kung bakit tayo ay naparito. Sabi ni Jesus Christ, gusto na, kung i-rephrase natin ito, parang gusto nang sumuko. Parang gano'n. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Upang danasin ang oras na ito. Kaya, kung gagayahin natin ang mindset ni Jesus Christ, kung may paghihirap man tayo, gayahin din po natin yung sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit ako ay naparito. At alam naman natin yung nangyari dyan, napagtagumpayan niya. Dahil sa panalangin niya ito, napagtagumpayan niya yung darating, yung cup na iinumin nga niya, sinabi dito. Yung paghihirap. Kaya, gayahin din po natin at sigurado mapagtatagumpayan din natin yung mga paghihirap na dinadanas natin. Amen ba? Amen. If we think like Jesus, number 3, we will always aware that God is with us. Yon. Kung ang pag-iisip natin tulad ng pag-iisip ng Jesus Christ, aware tayo lagi na ang ating Diyos ay nasa atin. Jesus lives in the presence of God. At alam kong tayo rin ay nabubuhay sa presence ng ating Panginoon. Tignan po natin sa John chapter 16 verse 32, Sabi ni Jesus Christ doon, I am not alone. Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Gayon, may, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Yun po yung pag-iisip ni Jesus Christ. Sana magaya din po natin na kung iniwan man tayo ng ating mga kaibigan, mga katropa, dahil kuminsan kasi pag dumating tayo sa mga ganito, kuminsan hindi tayo napapaiwalay. Sila humihiwalay sa atin pag umaatid tayo sa mga ganito. Ewan ko ba? Tayo naman lumalapit tayo sa kanila pero sila humihiwalay. Kaya sabi dito, you will be scattered. It's of your own. Hindi tayo umiiwan sa kanila, sila umiiwan sa atin. Pero ano sabi dito? You will leave me all, sabi doon, pero yet I am not alone. Kahit na nag-iisa pa na po tayo, kahit na pukunti po tayo dito, hindi po tayo nag-iisa dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen! Amen! Kaya po natin yung pag-iisip na yun ng ating Panginoon. I am not alone. Alam niyo po, by prayer, talagang si Jesus Christ, tingnan natin sa Luke chapter 5 verse 16, Luke chapter 5 verse 16. King James yata. Yung may often. 5:16.
Apo. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. Sa Tagalog kaya? In IB? In IB. In IB, ha? Yun. But Jesus often, parang nung isang linggo, kinanggit ko yan. Ibig sabihin kasi, often, lagi. Alam niyo po, si Jesus Christ, nakasanayan na niya palagi yung pumupunta sa secluded na area. Ito yung lugar na ang sinarili dito, pumunta siya sa iyong lugar para manalangin eh. Kaya, si Jesus Christ, para mapalapit siya sa Diyos, ito ang lagi niyang ginagawa. Often, laging, sa Tagalog siguro palagi doon nakalagay ito na, no? Ito yung lagi niyang ginagawa. Pupunta siya sa isang lugar kung nag-iisa siya, withdraw to lonely places, sa mga lonely places. Ang senaryo kasi dito, pumunta siya sa isang lugar para manalangin. Hindi lang manalangin para palaging manalangin. Palagi siya pumupunta kasi nakakarinig dyan often. Kaya gayahin po natin yung pag-iisip sa Tagalog. Gayahin po natin yung pag-iisip ni Jesus Christ na ganyan. Kung nag-iisa na tayo, kung iniwanan tayo, take note hindi tayo umiiwan sa kanila, sila umiiwalay sa atin. Ito, laging ginagawa ni Jesus Christ yan. Pupunta siya sa ilang na lugar. Ibig sabihin yung secluded area. Hindi kasi nakalagay dito yung often, yung palagi. Pero doon sa NIV nakalagay doon, often go. Lagi siya pumupunta sa ilang na lugar para manalangin. Kaya, gayahin po natin yung pag-iisip ni Jesus Christ na ganyan. Yung laging manalangin. Kahit na nag-iisa na lang tayo. Alam niyo po ba, yung mananalangin kang nag-iisa ka sa ating Panginoon, napakalaking bagay po yun. Unang-una, sabi doon, para mag-reflect tayo sa ating buhay, tapos para ma-renew yung ating buhay, at saka para ma-recharge tayo, at para ma-reach out natin ang ating Panginoon. Ito po yung tinatawag na quiet time, yung pag may quiet time tayo sa buhay. Hindi pala pag may quiet time. Maglaan po tayo ng quiet time sa ating buhay. Yung isiklod natin ang ating sarili. Humiwalay tayo. Mag-pray tayo. Tulad ng ginagawa ni Jesus Christ. Gayahin po natin yung mindset ni Jesus Christ. Dahil yan ang pinag-aaralan natin ngayon. Yung minds ng ating Panginoon. Sabi nga doon sa Psalm chapter 46 verse 10, be still and know to know God. Psalm chapter 46 verse 10. Be still, yun po yun. Yung manalangin ng still. Yung tempting. Alam naman niyang lahat ay namamatay kasama ang marunong maging. Yan ba yun? 46 verse 10. Day and night, yan po. Day and night, they go about it upon the walls thereof. Mischief also and sorrow are in the midst of it. Verse 9. 55 verse 9. Ito po yung araw-gabi. Nagpupunta sila sa walls na yun. Ito yung walls of Jerusalem ito eh. Pinagdadasalan nila ito. Hanggang ngayon may mga napupunta po dyan. Yung walls of Jerusalem na yan. Day and night. Wala ba? 46 verse 10. 46 verse 10. Yun. He says, be still and know that I am God. Kanta din natin yan, di ba? I will make something. Yun, kaya manalangin po tayo, be still nga. Yung time, yung wala kayong inis na kahit ano, para maramdaman natin at malaman natin yung presensya ng ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin na pumunta sa secluded na lugar, mag-pray. Hindi na mag-pray, laging mag-pray pag pumunta sa secluded na lugar. Amen? Okay, number 4.
if we have the mind of Christ, we will let God help us choose our words. Ito po yun, yung laging nababanggit sa mga ganitong pagtitipon na dapat magbantayan natin ang ating words. Kaya kung nakatulad tayo ng pag-iisip ni Jesus Christ, God will let us help to choose our words. Nakalagay po yan sa John chapter 12 verse 49. Sabi doon, ask God to help us say the right word. You know, for I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. Kung minsan kasi may mga nagko-comment sa mga bagay na ganito, kasi si Jesus Christ, kung minsan nagsasalita din siya ng yung mga sinabi niya dun sa mga Pariseo, mga ulol kayo, mga basta nagsabi siya ng mga bad words, di ba, sa mga Hudyo. Mga ano man sinabi niya sa mga Hudyo, marami siyang basta nasa lubong na niya yung mga Hudyo at nagkaroon sila ng conflict, sinasabihan niya kagad sila ng kumbaga parang minumura niya sila eh. May mga nagko-comment sa mga bagay na ito na mali daw yun. Pero bakit si Jesus Christ ay sinasabi niya yun? Masasabi natin pwede mo naman sabihin ang sa isang tao yung totoong kanyang kalagayan, di ba? Pero kung sasabihin mong ulol, yung matinong tao, yun ay hindi pwede. Pero pag may nakita ng tao na mali yung kanyang ginagawa, pwede mo siya i-correct para sabihin na mali siya. Kaya yun po ang ibig sabihin Jesus Christ doon sa mga nag-comment na bakit nagmumura si Jesus Christ. Pwede mo sabihin doon sa tao na yung kanyang ginagawa ay mali. Ganun po yun. Pero wag mo sabihin doon sa taong tama yung kanyang ginagawa. Yun ay mali. Yun po ang mali. Kaya, if we have the mind of Christ, we will let God help us choose our words. Kaya nga po ito, ang ating Panginoong Diyos po ang magbibigay sa atin ng mga sinabi dito, ang mga salita. Ang Panginoong Diyos sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siya nag-uutos kung ano ang sasabihin at ipapayag. Yun po. Ang ating Panginoon po ang magbibigay sa atin ng knowledge para ma-express ang ating sarili. Hindi ko alam kung nangyari na sa inyo to sa mga pagtitipon o sa mga pagtatalo ng mga Bible. Hindi pa naman pagtatalo, yung mga pag-uusap. Kung minsan biglang may sumisingit sa inyo mga word na pwede ninyong i-rebat doon sa nagsasabi sa inyo, di ba? Yun po ang ibig sabihin nun. Ang Ama, yun ang nagsasabi at nag-uutos. Kaya, kung magkakaroon tayo ng kaisipan tulad ng kay Jesus Christ, mabibigyan po tayo ng wisdom ng ating Panginoon tulad ng ginawa kay Jesus Christ na maribat natin yung mga kumukontra sa atin. Tama ba yung ribat? Okay. Kaya, napakaganda rin yung nagbabasa tayo ng Word of God. Kasi yun ang gagamitin ng ating Panginoon. Hindi lang nagbabasa, maganda sana kung makapag-memorize tayo ng mga Word of God. Kasi kung minsan, yun din ang gagamitin ng ating Panginoon para tayo ay yun ang isisiksik ng ating Panginoon. Para i-reflect ng ating Panginoon yun. Para may masabi natin, may rebut natin sa mga nagtatanong sa atin. If we have the mind of Christ, we will not be worried about pleasing everyone. Yan po. Kung ang pag-iisip daw natin ay tulad ng pag-iisip ni Jesus Christ, hindi tayo mag-worry na
ano ba sabi niyo, yung mabulak na salita. Tulad po ng Jesus Christ, tulad ng nabanggit ko kanina na pag nakasalubong na niya yung mga Pariseo, wala sa mindset niya yung mali, please sila eh. Kundi ang nasa mindset niya yung sabihin yung kamalian nila. Kaya nga po, kumisa sa ating kalagayan kasi, pag may nakita tayong kaibigan na hindi maganda yung ginagawa, hindi natin ma-review. Kasi ang iniisip natin, yung ma-please sila. Kahit may mga kaibigan na tayong nakita natin na nag-iinom, naglalasing, na ninigarilyo, o gumagawa ng masama, nagsusugal, hindi natin sila ma-review. Kasi parang nahihiya tayo. Pero kung ang pag-iisip natin ay katulad ng pag-iisip ni Jesus Christ, magkakaroon tayo ng lakas ng loob. Sabi doon sa John chapter 5 verse 30, sino ang dapat natin i-please? Kailangan daw hindi tayo maging people's pleasers, kundi God pleaser tayo. Yun, no? John chapter 5 verse 30. Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Yun po. Yun po ang mindset ng ating Panginoon. Kung ano po yung kalooban ng ating Panginoon, yun po ang sabihin natin dun sa mga hindi gumagawa ng maganda. Huwag po tayong people pleasers na sinasabi nila. Dapat maging God pleaser tayo. We can please everybody. Totoo po yun. Hindi natin kayang i-please ang everybody, ang lahat. Pero ang ating Panginoon, nag-iisa lang po siya. Siya ang dapat po natin i-please. Kaya kung hindi natin mapagsabihan yung mga gumagawa ng masama, ay parang tinutulirin natin o inaayunan na rin natin yung kanilang ginagawa. Kaya sabi doon, hindi natin na-please ang ating Panginoon sa bagay na yon. Number 6, if we have the mind of Christ, we will depend on God's power instead of our own. Yon. Kailan nakadepende tayo sa power ng ating Panginoon, hindi yung sa ating own. Tingnan po natin sa John chapter 5 verse 19. Si Jesus Christ talagang nakadepende po sa ating Panginoon yan. Sa ating Panginoong Ama. Jesus gave him this answer. Very, very truly, I tell you, the Son of God, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Ito pa po yung isa sa mga kinokomentaryohan nila na bakit si Jesus Christ ay kung Diyos siya, bakit siya nakadepende sa Ama? Nabanggit na po natin sa una yan. Kasi nung pumunta siya dito sa lupa, nagpakababa nga siya, naging tao siya. Ito ba yung sinasabi nila na hindi parehas ang Diyos Ama at saka yung Diyos Anak? Na hindi parehas yung kanilang power. May mga nagsasabi po na ganyan. Hindi po. Kung makikita po natin dun sa mga ibang verses, sabi doon sa John chapter 7, binanggit doon na I and the Father is one. Iisa lang daw sila. Pero may mga nagsasabi pa rin na sabi nila, ang ibig sabihin niya na iisa lang sila ng pananaw o iisa lang sa adhikain. Pero may verses din po tayo makikita niya na sabi ni Jesus Christ, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Napakalinaw, The God is with Him and He is with God. Hindi with God, in God. Sabi doon sa verse na yon. Siya, hindi ko nakilan yung verse kasi nila mapapahaba tayo. Pero yun po, yung mga katunayan na mali po yung kaisipan na hindi parehas or hindi pantay yung katayuan ng ating Diyos Ama at saka Diyos Anak. Yun po yung mga katunayan. Kaya huwag po kayong basta-basta maakit sa mga salitang ganon.
Yun, no? Kaya ito pang isa sa mga sinasabi nila, yung hindi raw wala raw nagagawa anak kundi inuutos ng Ama. Pero yun na, nabanggit ko na nga. Kaya, ang kaisipan po ni Jesus Christ, ang topic po natin next ngayon, ang kaisipan. Ang kaisipan po ni Jesus Christ ay laging nakadepende sa Ama. Kaya dapat ganyan din po tayo. Lagi po tayo nakadepende sa ating Ama. Kaya, pinaliwanag ko lang yung parehas lang yung Ama at saka yung anak. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung pag-iisip ng ating Panginoon, the mind of Christ. At the mind of Christ lagi nakadepende sa ating Panginoon. Kaya dapat din po tayo nakadepende sa ating Panginoon. Number 7, if we have the mind of Christ, we can forgive our enemies and those who hurt us. Ito po yung isa sa mga mahirap eh. Yung patawarin mo ang iyong enemy. Yung kinurot ka nga lang, hindi mo na mapapatawad yung kumurot sa'yo eh. Kahit na yung sinabihan ka na hindi maganda eh. Hindi pa din kan sinabi sa'yo na narinig mo lang sa iba na sinabi daw sa kanya na ganun ka. Hindi mo na nga siya mapapatawad eh. Tapos sinabi sa Bible na, if we have the mind of Christ, we can forgive our enemies and those who hurt us. Kaya, kung gayahin natin ang pag-iisip ni Jesus Christ, yun po mga enemies natin ay kaya po natin patawarin yan. Alam naman niyo ang sitwasyon ni Jesus Christ, di ba? Doon kahit na nakapako na siya sa cross, sabi niya, patawarin niyo sila, sabi niya. Tingnan natin si Luke chapter 25 verse 34. 25 ba? 33. Chapter ano po? Luke 23, 34. Kailangan ko na siguro magsalamin. Yan no? Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman na. Alam naman natin yung kwento na yan. Kaya, si Jesus Christ, pinahirapan siya. Kaya, gayahin po natin yung pag-iisip ni Jesus Christ na kung may makagalit tayo, patawarin po natin. Yun po ang ibig sabihin ng mindset of Christ. Sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 44, sabi doon, love your enemies. Matthew 5:44. Love your enemies. Bless them who curse you. Do good who hate us. You know? But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ang kasama ba? Do good who hate us and pray for them who persecute you. Yan. Pray for them who persecute you. Yan po. Sa halip na gumanti po tayo, ganyan po natin sila ng pagmamahal. Napakahirap. Pero kung magagaya natin ang mindset ng ating Panginoon, kayang-kaya po natin gawin yan. Amen ba? Amen. Amen. If we have the mind of Christ, we will be willing to sacrifice for others. Pahirap ng pahirap. Pero may magsasacrifice ka sa iba, pahirap na ng pahirap. Nakalagay po sa John chapter 10 verse 15 to John chapter 10 verse 14 to 15. Sabi doon, naparito ako para lay down my life. Sabi doon yan. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Yan po. Kung magkakaroon tayo ng kaisipan tulad ng kay Jesus Christ, kailangan po natin mag-sacrifice. Hindi mag-sacrifice ng kung ano, kundi i-sacrifice po natin yung ating sarili para sa kapakanan ng iba. Napakahirap. Napakahirap ba? Magagawa po natin yan kung magkakaroon po tayo ng pag-iisip na katulad ng pag-iisip ni Jesus Christ. Sabi nga dun sa John 3:16, alam naman natin yun. Ano ba yung John 3:16? Forgive and forget.
Yon. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaysa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro darating tayo sa panahon na mapag-aaralan natin ito. Napakalawak po kasi pag-aaralan ito. Itong verse lang na ito kung talaga pag-aaralan. Pero ang nakalagay po dito, yung pag sumampalataya ka sa Kanya, hindi ka mapapahamak. Ito yung pag-sacrifice po ang topic po kasi natin, yung mind of Christ. Kaya, nagbibigay lang ako ng konting pahapyaw na yung pagsampalataya po sa Kanya ang hindi mapapahamak. Hindi po yung maniniwala ka lang sa Kanya. Hindi po yung marinig mo lang na totoo siya, na naging tao siya, na pinahirapan siya, na pinako siya sa krus. Kung maniniwala ka lang na gano'n, hindi ka pa rin maliligtas. Kundi yung sumampalataya ka, yun po. May mga, sabi ko na may mga sekta kasi na gano'n ang paniniwala. Naniniwala sila kay Jesus Christ at sa mabubuting gawa. Pero, yung pananampalataya, parang wala sa kanila yon. Kaya, ang nakalagay po doon, no? Sa English version na yan, whoever believed in Him, sabi doon. Yun po. Pero hindi yan po ang topic natin. Ang topic natin ay the mind of Christ. Kung mayroon tayong mind of Christ, kailan po natin mag-sacrifice para sa iba. Yun. Whoever believes. Yan po yung believes. Yan po ang pinaka-keyword dyan. Yung sino maniniwala. Hindi po yung kung sino maniniwala. Kung sino sumasampalataya. Hindi po yung maniniwala ka lang. Dapat sumampalataya ka. Number 9. If we have the mind of Christ, we would want to do God's will, not ours. Parang nabanggit na nung una ito. Pero, may pagkakaiba po kasi ito eh. Kasi yung God's will, iba po yun sa ating will. Kung isa ang will natin ay taliwas sa ating God's will. Kaya, kung gagaya natin ang mindset of Christ, kailangan mayroon tayong God's will. Ito po yung tinatawag na obedience. Kung ano pa yung inuutos ng ating Panginoon sa atin, kung sasabihin sa'yo, humayo ka doon, kaya lang ang will mo ay pumunta dito, hindi po yun. Hindi po yun God's will. Obedience po ang ipinapahayag sa bagay na ito. Yung obedience. Kaya nga nagalit ang ating Panginoon kay Saul eh. Sabi niya, magandang hangarin ni Saul. Hindi niya pinatay yung mga, alam ba natin yung kwento na yung hindi niya pinatay yung mga baka. Sabi niya, iaalay ko sa Panginoon. Maganda yung hangarin niya eh. Iaalay niya sa Panginoon. Ibig sabihin, para sa Diyos din yung alam niyang gagawin niya. Pero anong utos sa kanya? Patayin lahat. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Obedience is better than sacrifice. Kaya, yung pagsunod po ay it's better. Mas maganda. Ang pagsunod ay mas maganda. Kaysa pagsuway. Kaysa pag-aalay. Kaya, kasi kung minsan inaakala natin maganda na yung ginagawa natin para sa Panginoon na, pero hindi pala. Kasi yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon na hindi naman natin nasusunod. Yun po yun. Ilang oras pa ba tayo? Ako, nasa 11:15 na pala. Uulitin ko na naman yung binanggit ni Jesus Christ doon sa Garden of Gethsemane, no? Obedience yung ginamit niya doon eh. Dahil talagang nung nag-pray siya, sabi nga niya eh, tignan nga natin doon sa Mark chapter 14 verse 36. Yung sabi niya, yung cup is, kung hindi, yun pa yun? Mark 14:36. Yun. Ito po yun, no? Yung cup na sinasabi kasi dyan, yung paghihirap eh. Everything is possible for you. Take this cup. Sabi niyo, tanggalin mo yung paghihirap na yun, sabi doon. Pero anong sabi? But not that I will.
kung hindi po yung will ko. Kaya nga may sinasabi dito na hindi yung will natin ang dapat masunod, kundi yung God's will. Yan po. At yun po, obedience po ang kailangan natin para kung tayo ay kung gagayahin natin ang mindset ni Jesus Christ. Number 10, if we have the mind of Christ, we will think about eternal perspective. Ano po yung eternal perspective? We will be thinking in the reward of heaven. Kung tayo ang mindset natin ay katulad ni Jesus Christ. Tingnan mo natin sa Hebrews 12, chapter 2, no? Hebrews 12, chapter 12, verse 2 pala. Hebrews 12, verse 2. Alam niyo po, sinabi rin ito ni Apostle Pablo eh. Hebrews 12. Si Apostle Pablo, ano po ang dahilan ng kanyang pagpapakahirap? Sabi niya, nakatun ako doon. Sabi ni Apostle Pablo. Si Apostle Pablo sabi man ito, hindi. Fixing your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy is set before him, he endured the cross, scorning shame, and sat down at the right hand of the throne. And sat down at the right hand of the throne of God. Ito po, ang goal po ni Jesus Christ, kaya siya nagpakahirap para makaupo sa kanan ng Ama. Ito, marami na naman nagko-comment dito yung bakit ito nakaupo sa kanan. Hindi. Alam niyo po, pag nakaupo sa mga kingdom area, pag nakaupo ka sa kanan, parehas na parehas po kayo. Yun po ang ibig sabihin nun. Dinagawa ko na ng konti. Ano ang sabi? Kailan ang perspective po natin ay nakatuon po tayo dun sa reward. Kung ang mindset natin ay katulad ng mindset ni Jesus Christ, kailan ang perspective natin ay nakatuon tayo sa reward na nasa langit. Hindi ko nabang na kung dito yung si Apostle Pablo, yun po ang yun ang pinaka-main na objective niya, yung makuha niya yung crown. Alam niyo po, marami po ang crown doon. Kaya gusto makuha ni Pablo yung crown. Kaya yun ang kanyang tinututukan. Kaya siya naging masigasig sa pagsunod kay Jesus Christ. Ang isa pa sa pinapangarap niya noon yung great entrance. Pag nung unang panahon kasi sa mga kingdom area, pag bibigyan ka ng karangalan, bago ka pa lang pumasok sa gate, ay napakarami ng nag-iyawan, basta appraise, magkakaroon ng marami appraise para sa iyo, para ngalan ka. Yun, dapat ganun din po yung kaisipan natin na pagdating natin doon sa gate, ay tayo ay pinapalakpakan. Yun po ang isa sa mga binanggit ni Apostle Pablo na kanyang pino-foresee. Kaya siya nakatutok kay Jesus Christ talaga. Kaya binigay niya yung kanyang buhay. Yan din po ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya siya nagpakahirap para makaupo sa kanan ng ating Ama. Kaya, if we have the mind of Christ, we will think about eternal perspective. Yun po ang dapat natin pag-isipan, ay pagtunan ng pansin. Eternal perspective. Yung walang hanggang karangalan. Yun ang sinasabi doon. How? May konti pa. 5 minutes na lang siguro to. How to put on the mind of Christ? How can we get the mind of Christ? Siyempre, paano natin makukuha yung mindset ng ating Panginoon? Siyempre, dapat malaman natin yung buhay ng ating Panginoon. At nakukuha yan sa Bible study. Unang-una Bible study para malaman natin yung buhay ng ating Panginoon. Study His life and His words in the Bible. Hebrews 12:2. Magkita kanina yun. Number 2, ask God to show us the meaning and how it applies in our life. Psalm 119 verse 18.
Yun po, kahit na po basa tayo ng basa, kahit natin tayo ng ganito, dasal tayo ng dasal. Kung hindi tayo hihingi ng guidance sa ating Panginoon para ipaliwanag yung mga bagay na yon, tulad ng mga pinag-aaralan natin ngayon, ay hindi rin po natin maintindihan ang buhay ng ating Panginoon. Kaya, para natin makukuha ang mindset ng ating Panginoon, kailangan malaman natin, pag-aralan natin ang kanyang buhay, at kailangan humingi tayo ng guidance sa ating Panginoon para ipaliwanag iyon sa ating buhay. Illumination. Ayan. Open, sabi nga din sa Psalms chapter 190%, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Kaya nga po, kailangan manalangin po tayo. Kailangan malaman natin talaga ang buhay ni Jesus Christ. Nakukuha yun sa pagbabasa ng Bible at humingi tayo ng guidance para ipaliwanag sa atin ng ating Panginoon yung mga bagay na pinag-aaralan natin. Hallelujah. Ang ganda na. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po, Lord, sa oras na ito na napag-aralan namin kung paano mag-isip ang aming Panginoong Hesus Kristo, Lord God. Sana po, Lord, ay gaya namin ito. Magaya din namin sa aming buhay. Magaya namin kung paano mag-isip ang aming Panginoong Hesus Kristo, Lord God. At sana po, Lord, ay bigyan ninyo kami ng kaliwanagan kung paano namin malaman talaga ang tunay na pag-iisip ng aming Panginoong Hesus Kristo, Lord God. Oh Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much, Kuya Ben, no? Ang lalim, no? Ang dami natin natutunan, di ba? Praise the Lord. Sabi ko rin, ano ang gagawin namin? Siguro sa pamamagitan ng pasalamatan ulit natin ng Panginoon, no, sa ating pong mga natutunan. By